Tyler Hero naging bayani ulit sa Heat. Pacers pinutol na ang sumpa sa Celtics at Warriors kailangang talunin ang Cleveland para magpatuloy ang momentum. Ang Heat ay babalik na sa Miami upang simulan ang tatlong sunod na laro sa kanilang home court sa Huwebes laban sa New Orleans Pelicans. Sa kabila ng pagiging kulang sa players at naglalaro sa ikalawang gabi ng back-to-back na laban, nakuha ng Heat ang isang matapang na panalo sa road laban sa isang malakas na team ng Rockets. Ngunit natapos ang laro sa isang hindi magandang insidente para sa parehong team. Nagpalitan ng lead ang Heat at Rockets sa first half na nagtala ng 7 beses na pagpapalit ng lead at 5 beses na tie bago natapos ang first half na may bahagyang lead ang Heat. Ang second half ay naging isang laban din, lalo na matapos buksan ng Rockets ang third quarter sa run upang gawing 12 puntos ang lead mula sa isang 3-point deficit, ngunit agad namang bumawi ang Heat sa kanilang sariling run na nagtapos ng third quarter sa 20-9 run para mabawasan ang lead ng Rockets sa isang puntos lamang. Dahil dito naging dikit ang laban hanggang sa huling mga segundo. Leading ang Rockets ng 1 puntos ngunit nakuha ng Heat ang panalo sa isang malakas na pagtatapos. Nag-shoot si Tyler Hero ng isang contested mid-range jumper upang ibigay ang 1 puntos na lead sa Heat. Matapos ang 2 defensive stops, lumayo ang Heat sa 4 na puntos na lead dahil sa isang clutch 3-pointer mula kay Nikola Jovic. Hindi na nakabawi ang Rockets na may ikatlong pinakamagandang record sa Western Conference mula sa pagkakamali at pagkawala ng composure. Na-eject si Rockets guard Fred VanVleet mula sa laro dahil sa pakikipagtalo sa opisyal matapos siyang magkaroon ng 5-second violation sa isang side out of bounds situation. Sa natitirang ilang segundo ng laro, nangunguna ang Heat ng 5 puntos at hawak ang bola. Nagkaroon ng tensyon nang magpalitan ng salita si Hero at Rockets forward Amen Thompson. Hinablot ni Thompson ang jersey ni Hero at itinulak siya sa sahig. Agad na sumugod ang mga player at coach ng parehong team. Nagkaroon ng saglit na gulo bago naawat ito ng mga opisyal. Matapos ang pagsusuri sa insidente, 6 ang na-eject sa ika-4 na quarter. Sa Heat, na-eject sina Terry Rozier at Tyler Hero. Sa Rockets naman, sina Jalen Green at Amen Thompson ang na-eject, pati na rin sina Rockets head coach Ime Udoka at assistant coach Ben Sullivan. Kahit na na-eject sa laro matapos siyang ihagis sa sahig, si Hero ang naging bida ng gabi. Pinangunahan niya ang Heat sa panalo sa kanyang 27 points of 10 of 17 shooting, kasama ang 3 of 7 from 3-point range, 6 rebounds and 9 assists. Nag-ambag din si Heat center Bam Adebayo ng double-double na may 12 points, 10 rebounds and 3 steals. May bagong injury na dapat bantayan sa Heat, ngunit umaasa ang team na hindi ito magiging pangmatagalang problema matapos umiskor ng 16 points. Noong linggo laban sa Atlanta, hindi nakapaglaro si Duncan Robinson nitong Lunes laban sa Rockets dahil sa pamamaga ng kanyang kanang paa. Ito ang pangalawang laro na na-miss ni Robinson ngayong season. Inaasahan namang babalik si Jimmy Butler para sa susunod na laro ng Heat sa Huwebes laban sa Pelicans sa Kaseya Center. Sa sumunod naman, matapos ang nakakahiya at malaking pagkatalo ng Indiana Pacers sa Boston Celtics noong Sabado, ang rematch nitong Lunes sa pagitan ng dalawang team ay naging mas dikit na laban. Nanalo ang Pacers sa isang kompetitibong laro. Sa pagkawala ni Jrue Holiday at Kristaps Porzingis para sa Boston, natigil ng Indiana ang kanilang maikling dalawang sunod na pagkatalo. Ang mga pagkakamaling nagawa nila sa kanilang naunang laban sa Celtics ay hindi na inulit sa pagkakataong ito. Agad na kumontrol ang Indiana sa first half. Leading sila sa halftime matapos ang isang mataas na scoring na second quarter kung saan natalo nila ang Boston. Naipagpatuloy ng Pacers ang kanilang momentum sa buong ikatlong quarter na nagtapos sa 7 kalamangan papunta sa ika-4 na quarter. Siniguro nilang hindi na mahabol mula roon. Nagkaroon ng Indiana ng malakas na run sa ika-4 na quarter na naging susi sa kanilang panalo. Nagbaba ng puting bandila ang Boston bago matapos ang laro kung saan pinalitan na nila ang kanilang starters. Si Tyrese Haliburton ang naging bida para sa Pacers. Ang All-Star guard ay nagtala ng 31 points, 6 rebounds and 7 assists sa panalo. Lahat ng starters ng Pacers ay nakapagtala ng double-digit na puntos sa gabi. Nag-ambag rin si Jarvis Walker ng 12 points mula sa bench. Ang dalawang team ay hindi na magkikita pa sa natitirang bahagi ng season. Opisyal nang napanalunan ng Pacers ang season series laban sa Celtics.
Kung magkikita man muli ang Pacers at Celtics ngayong taon, mangyayari lamang ito sa NBA playoffs. May natitira pang isang laro ang Indiana ngayong taon. Haharapin nila ang Milwaukee Bucks sa Miyerkules sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay kasalukuyang nakararanas ng malaking pagbagsak matapos ang magandang simula ng season. Ang team mula sa Bay Area ay nagsimula ang season na may malakas na record noong Oktubre, ngunit naranasan ang kanilang unang pagkatalo noong unang bahagi ng Nobyembre. Sa buwan na yon, nagtala ang Warriors ng 5 sunod na pagkatalo at nagtapos sa 8-6 record. Sa kasamaang palad, naging mabigat ang Disyembre para sa team na nakaranas ng 8 talo sa 12 laro. Sa kasalukuyan, matapos ang 3 sunod na talo at 2 panalo lamang, ang Warriors ay tila malayo na sa kanilang dating anyo at patuloy na bumabagsak sa Western Conference standings. Mula sa nangungunang posisyon, sila ngayon ay nasa ika-10 pwesto na may kabuuang record na 16 wins and 15 lose. Isa sa mga malaking hamon ng Warriors ay ang mga injury dahil walang players ang nakapagsimula sa lahat ng 29 na laro ngayong season. Gayunpaman, wala nang nasa injury list sa ngayon at inaasahang kumpleto ang kanilang pinakamalakas na lineup sa Lunes: Stephen Curry, Dennis Schroeder, Andrew Wiggins, Draymond Green at Trayce Jackson-Davis. Samantala, ang Cleveland Cavaliers ay muling nasa magandang forma matapos ang kanilang ika-4 na talo sa season laban sa Miami Heat na nagpatigil sa kanilang 4 na sunod na panalo mula nang matalo sa Florida noong December 9. Nakapagtala na sila ng 6 na sunod na panalo. Nanalo sila laban sa Denver Nuggets sa kanilang huling laban at tinalo rin ang Utah Jazz bago iyon. Sa kasalukuyan, nangunguna ang Cavaliers sa Eastern Conference na may komportabling lamang na 4 na laro laban sa Boston Celtics dahil sa kanilang magagandang laro. Ang kanilang kasalukuyang record na 27-4 ay ang pinakamaganda sa buong liga. Ang kanilang pangunahing mga players ay kinabibilangan ni Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley at Jarrett Allen. Si Allen lamang ang nakapaglaro sa lahat ng mga laro ng Ohio team ngayong season. Sa kabilang banda, naapektuhan ang Cavaliers ng mga injury kung saan 3 players ang kasalukuyang wala. Si Dean Wade ay may knee injury ngunit nasa day-to-day observation. Si Isaac Okoro naman ay may sprained shoulder at inaasahang babalik sa loob ng ilang linggo. Samantala, si Luke Travares ay pumirma ng 2-way contract at maglalaro sa G League sa susunod na laro. Ang inaasahang starting lineup ng Cavaliers ay sina Darius Garland para sa point guard position, Donovan Mitchell, shooting guard position, Max Strus, small forward position, Evan Mobley, power forward position, at Jarrett Allen para sa center position. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.